Ito, quality yung tunog niya. Dadagdag ko pala guys, ang sabi ko kasi nung una nito parang 13 years yata. Kasi hindi ko gano'n narinig yung sabi ni Sir Ramayos. 30 years pala ito. 30 years na kay Sir. 30 anyos na kay Sir ito. Binata pa daw siya nung binili niya to sa Quiapo. Hanggang ngayon, no? Nakaisang history pa lang ng repair. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video. Bali, meron ulit tayong gagawin dito. Bali, dayo ito. Dayo galing Bicol. Yun, no? Unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakatiwalaan mo ng unit mo rito sa akin, Sir. Shoutout sa inyo. Magus na PO-1200 professional power amplifier. Galing Bicol, pinadala lang dito sa atin. Pinadala sa may kapatid niya, tapos dinala rito sa atin. Ayun, ang issue nito, kaya pinadala rito sa atin, channel 1 is garalgal, yung tunog. Tapos yung channel 2, is parang pag binovolume to is nagpo-protect. Ito yung mission natin for today's video, na sabi ko sa kanya, mali i-recondition natin kasi kung na rin to, may history na rin ng repair. Pakita ko sa inyo. Yan, may mga jump na hindi nag-jump diyan mismo, itong tinatawag na literal na jump talaga. Yan, mali ito yung laman loob niya. Paging ko na lang sa inyo, hindi na ako magre-review. O kung i-review man natin to, yung buo na siya. Yan. So, ngayon, bago natin simulan to, siyempre, promotion muna tayo. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then, siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Simulan na natin. Unang step natin dito, total, nasabi ko naman na, hindi ko naman na ititesting na patugtugin or ano, diretso baba na ako nito. Ibababa ko na yung unit, yung dalawang board na ito or ito, bababa na natin. Tapos tanggalin na natin yung dapat tanggalin dyan kasi medyo hinalawang na. Tapos ayusin natin yung mga jump na ginawa ng una. Yan. So ngayon, stay tuned lang kayo, magbabaklas lang tayo ng board nito para malinisan na rin kasi medyo namumuti na sa alikabok or sa katagalan na rin. Ayun, stay tuned lang kayo. Nabaklas ko na yung board na isa. Dito muna sa may channel 2. Paisa-isa lang tayo pagbaklas para may paggagayaan tayo in case na palito tayo sa pagwa-wiring. Ayan, malito. Sa mga hindi pa nakakita ng board ng Magos, ang board ng Magos, meron akong dalawa yung napansin ko na kulay. Yung parang dating niya is parang kahoy siya, parang ganyan, no? Yan. Parang yellowish yung dating niya. Tapos itong isang klase naman, ito parang dating ito is red orange yung dating niya, maputla na pagkapula. Yan. Bali gagawin natin dito, yung sabi ko nga kanina, yung mga jumper na yan, no? Tulad yan, palitan na natin yan. Yung mga kinakalawang siguro ng mga jump, palitan natin. Tapos yung mga pinagja-jump nila na sa taas dinaan, lagay natin sa ilalim. Ayan, tapos sabay linis na. Yung mga tipong dapat palitan na natin to. Ito naman yung back nya. Model is PO930-A. Angas, ganda ng paghahinang nya. Hindi walang nangingitim dito. Ngayon, stay tuned ulit kayo. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko siya baklasin, syempre. Atin na lang nito, i-guide ko lang kayo kung sakaling mapalitan ko na siya, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga pinagagawa natin, di ba? Para hindi na maba yung walang kwentang vlog natin. Nabaklas ko na lahat ng jumper. Lahat ng jumper talagang binaklas ko na literal. Ano, kung masisilip nyo, pag napalitan na natin yan, saka natin brushin. Hindi kaya nating isprayan ng varnish. Yung sa mga parts, sa mga resistor, okay pa. Nangingitim lang siya, pero wala pa siyang, parang hindi siya nangangalawang. Itim lang siya, nangingitim lang. Hindi katulad sa mga, wala na, nilinis ko na kasi dito. Katulad sa mga jumper na talagang alos mapuputol na siya, oh. Oh. Yan. Minaba ko lang to kasi merong nagdala rito ng unit sa atin. Crown na PLX na passive. Ngayon, paano ba to? Ayan, naglalagay ako ng jumper. Ang jumper na gagamitin ko ay ito. Marami akong resistor ng mga orig ito. Dito, orig to eh. Tagal na to dito pero hindi siya kinakalawang, oh.
value nito 1M. Eh bihira lang naman gamitin to. Ano may nakalagay nga dito 1M. Madalang lang naman gamitin to. Gawin ko muna siya pang jumper. Kasi maganda oh, maganda yung alambre niya. Matagal na dito pero hindi kinakalawang oh. Parang stainless yung dating niya. Stay tuned lang kayo. Magja-jump ulit ako ng mga jumper na yan. Tapos balik sabay testing natin kung magkakaroon ng audio. Napalitan ko na ng lahat ng mga jumper. Bago na lahat. Yung yan, bago lahat oh. Lahat, halos lahat talaga ng jumper tinanggal ko na yan. Ito yung next natin na tanggalin ulit. Yung ginawa ng unang gumawa oh, yung jumper sa ilalim nilagay. Yan. Same din proseso gagawin natin dito kasi lahat ng kalawang na yan tanggalin na yan. Palitan na natin oh. Namulaklak na eh. Yung mga resistor is okay. Nangitim lang siya pero hindi siya kinakalawang. Yung jumper lang talaga halos mapigtas na oh. Yan, anihin na lang lahat yan. Baka sakaling yan lang yung problema. Ayun, stay tuned lang kayo natin. Palitan lahat ng mga kalawang. Lahat ng mga namumuti na yan, yung mga bagong palit natin. Eh, technician ako dito. Ayun oh. Taga-banat ng kwanto. Legit na technician ng mga power amp din to. Kaya pina-kuan natin dito. Pina-extra. Pwede na mag full time to dito eh. Pato kababayan ko rin. Bali kalapit barangay lang ah. At kapwa ko technician din. Ngayon balik tayo rito. Ang ginagawa niya, parehas magos yan oh. Tatlo magos gagawin ko eh. Magos na PO12, yung kanya naman magos na parang 800 yata tumig eh. PO matas na meron ito ah. PO 2200 to, ito 112 lang. Mataas yung numero nun, pero mas mataas yung kan nito, rate nito kasi malaki yung transformer nito eh. Ngayon, toppers lang ngayon oh. O sige. Pero dito na hindi ko lang nakuha na ng video nung pagpalit ako ng mga jumper. Tapos ito, pakita ko na sa inyo. Yung paa ng transistor na sa drive, hindi nahinang ng maayos ito. Yan oh, kaya naglagay ako ng alambre para mahinang lang siya. Yan, kaya siguro nagkakaproblema dahil hindi nahinang ito. Bukod sa mga jumper na sa labat. O yan, okay na. Okay, naayos na natin yung mga jumper. Ang kulang na lang, iti-testing na lang to. Bago natin yung balik sa heatsink is try muna natin sukatan sa may supply nya. Day 2 natin. Along araw na paggagawa natin dito, natagalan tayo dun sa may pag-jumper. Tapos sinabot tayo ng gabi kagabi. Yan. Tapos ito kinabit ko na yung mga wire. Yung sa mga supply lang muna yung kinabit natin. Yung mga maliliit is hindi ko na kinabit muna. Yan, same, dalawang channel pinagsabay ko na. Yan, tapos magsukat ko na tayo ng bias kung may bias siya. Yan, nakabulb tayo. Kasi puro magos yung gawa natin ngayon. Yan, kauna sukat muna tayo. Ngayon dito medyo mataas nasa 0.5 oh. Dito nasa 0.4 dito. 0.5 nasa 0.4, 0.5 na yan. Dito yan, nasa kulang-kulang 0.5 eh. Nasa 0.4 yan pag nasa digital. Dito yan na makita. Same lang. Yan, normal na to. Ipatay muna natin. So kaya ang gagawin ko dito, balik na lang muna natin. So kabalik ko lang muna sa may heatsink. Saka natin lagyan ng audio. Natin kung may audio or wala. Kung wala, di baklas ulit tayo. Importante, yan lang naman eh, napalitan na natin yung mga dapat palitan ng mga jumper na yan. Tapos, mga hindi nahinang, saan ba yung kahapon? Dito. Yan, mga pinag-jump natin. Ito yung channel na parang nagki-clip or nagpo-protect. Stay tuned lang kayo, babalik ko lang sa heatsink mo. Naibalik ko na yung board sa may heatsink. Tapos ito, nalpak na muna natin dito. Binalik ko na yung mga wire. Yan, tip sa mga bago-baguang technician lang. Huwag kayong magbaklas-baklas kagad na hindi nyo kabisado kasi mahirapan kayo magbalik dyan.
Maglagay kayo ng tagging or anumang palatandaan na once na ibalik mo siya is hindi ka mahirapan or hindi ka malilito kasi mahirap na magkamali ka hindi mo na siya magpagana lalo. Yung unang gumawa magaling din diskarte nila, tingnan mo. Yan. Pero ganito malilito ka. Yung ganitong style naman maganda to, may palatandaan ka tapos picturean mo ng cellphone. Yan. Pag napicturean mo na, edi may idea ka tulad niyan kung yung blue sa gilid. O tulad nito, yung itim dalawang magkasunod. O mayroon dalawa siyang hiwa. O at least alam mo. Pero pipicturean mo. Pero kung ayaw mo na magpicturean, wala kang cellphone. Ang lagay ka ng tagging. Lagyan mo ng tagging to. Lagyan natin 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, maglagay ka ng sa isang notebook doon. 1, 2, 3, 4, 5. Mula dito. Yan. Ganyang style. Kapag hindi mo pa kabisado, pero sa mga master, na yan. Kahit baklasin mo lahat yan, kabisado na lang ibalik yan. Akin tip na naman yan sa mga baguhan katulad natin. Ito na, nakasalpak na siya. Naglagay na ako ng dalawang speaker. Ayan, dalawang speaker, naglagay tayo para malaman natin kung goods yung audio niya or may problema pa. Ayan, sana yung input natin. Lagay tayo ng input. Okay. Ito pang isa, yung stereo natin siya. Ayan. Ngayon, on natin ulit. Yan, normal. Nakakabit is yung Twitter, tapos isang sub dito sa ilalim. Laptop yung audio source natin. Ito kanina po umaandar ito. Ito. Yan, may audio. Kasi ito, may audio din. Tapos yung napapansin ko rito sa may magos, quality yung tunog niya. Napakalinaw na tunog niya. Makaka-copyright tayo. Ang sabi ni sir, channel 2 yata, channel 2 or channel 1 na once na pag nilakasan mo siya, automatic magki-clip and then magpo-fold siya. Tapos itong channel 1, basag yung tunog nito, basag daw yung tunog nitong channel 1. Ngayon, okay na, Twitter na nakalagay rito. Tapos itong bass, lakasan natin ito. Para hindi naman gano'ng masasagap ng audio natin to Hindi tama na makaiwas tayo sa copyright dito. Todo ko kasi ito nagki-clip na to Yan nagki-clip. Maganda yung bulb na ginawa natin ngayon. Dalawang bulb, lumalaban siya kahit na i-pull mo. Hindi siya kagad na bumibitaw kasi nakadalawang bulb yung gamit natin. Normal na, wala nang clip, hindi na nagki-clip, hindi na nagpo-fold. Tapos dito, yung channel A, normal na rin yung tunog niya, hindi na rin siya basag. Normal na same na same yung biasing nilang dalawa nito Ayan, okay na yung audio. Yung control niya, medyo luma, pero wala pa rin siya kasabit-sabit Same din dito Ang tibay ng mga control dati, kumpara mo sa mga control ngayon. So ngayon, ang kulang na lang dito, siguro, baklasin ko muna ulit itong board. Tapos, sabay linis. Linisan muna natin, punasan lahat ng mga alikabok na yun, or sprayan. Pero wala na tayong magagawa, yung mga namumuti, wala na tayong magagawa dyan. Dyan na yan Kung baga, kumapit na yan. Yan na lang yung gagawin natin, sabay tali ito. Ayun, mabalikan ko na lang kayo kapag nalinisan ko na. Ito, naibalik ko na yung tornilyo ng heatsink. Yan, ito, hindi na magagalaw, nakatornilyo na. Tapos tinali na natin. Yan, nakatali na ito. Para gumanda-ganda naman tingnan. Unlike kanina, na salasalabat yung wire niya. Ayun, tapos, ayun na, kunting kuskus na lang. Hindi na talaga kayang as in linis na linis talaga kasi kumapit na yung mga puti-puti. Naka 220 tayo. Rekta na 220 yan, wala na sa bulb. Try natin ulit. Yan. Dadagdag ko lang. Yung fan yan, yan kita nyo yung fan niya, hindi umaandar. Aandar lang yan kapag meron siyang signal. Kapag binulyum mo yan, tsaka siya aandar kapag may nasagap siya na signal na. Parang design ng ibang mga amplifier katulad ng mga Sakura, di ba? Na once na binulyum mo, saka aandar yung fan. Kapag wala siyang signal, wala rin siyang fan. Ito.
Ayun o. Mandar na o. Baba ko yung volume. Huminto yung pan. Yung isa, kasi hindi ko pa binubulyuman, naka-steady lang siya. Kung sa volume mo yan, meron na rin, no? Yan. Ito, wala na problema kasi issue talaga nito, once na pinihit mo itong volume, mga 9 o'clock, 10 o'clock pa lang, nagpo-fault na agad siya or nag-clip. Tapos yung kabila, is basag yung tunog niya. Yung issue nun, balikan natin, yun lang naman, yung mga kalawang na mga jumper, pinalitan natin lahat yan. Recondition nga eh. Yan, pinalitan lahat. Tapos yung mga hinang ng unang gumawa, hininang natin ng todo. So, lalo sa mga paa ng drive, hininang natin. Tapos yung mga jumper na nilagyan nila ng wire, tamad sila magbaklas, tinanggal na natin. Katulad dito, yan dumi oh. Same din dito, yan, binutasan para tumagos lang yung panghinang. Same din dito, yan, ginamper na natin. Wala na masabi si sir dito, condition ng tunog eh. Ito, quality yung tunog niya. Dadagdag ko pala guys, ang sabi ko kasi nung una nito, parang 13 years yata. Kasi hindi ko gano'n narinig yung sabi ni Sir Ramayos. 30 years pala ito. 30 years na kay Sir. 30 anyos na kay Sir ito. Binata pa daw siya nung binili niya to sa Quiapo. Hanggang ngayon, no? Nakaisang history pa lang ng repair. Yan nga lang, hindi siya ganun kaganda yung naging outcome na hanggang sa dinala dito sa atin. Galing Bicol pa ito. Ayun, okay na to. Sir, from Bicol, bali okay na yung Magus na PO-1200 na professional power amplifier mo. Okay na, back to normal na ito. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, so siyempre yung shop natin, always on the go na 24/7. Sa mga gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.